Ang, amin pong, programang Tara Basa Tutoring Program, unang-una po ay, ah, ik ang programang ito layunin po niya na makapagbigay po ng cash for work para sa mga, ah, estudyante natin sa mga state universities and colleges. Mhm. So, para ho makatulong ito sa kanila, sa kanilang daily expenses at, mga iba pang pangangailangan. Kaya ang mga priority na target na students po nito ay yung mga kasama sa mga mahihirap na pamilya. At ang, kondisyon po naman nito, sila po ay, magtatrabaho sa loob po ng 20 days, Mhm. ah, sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tutorials doon sa mga incoming na grade 2 na mga bata sa mga public schools upang sila ay maturuan naman at ma-improve yung kanilang, reading competency. Ang pagpili po ng eskuwelahan ay, galing po ito sa data kasi ng, national in Mhm. collaboration with DepEd Mhm. na kung saan ay doon ho nagkakaroon na-identify kasi dun sa report ng DepEd yung mababa po na, reading competency nung mga incoming na grade 2 pupils. Mhm. So, yun ho yung mga priority na pinagde-deployan natin nung ating mga, estudyante na mag, cash for work as tutors. Mhm. Bukod po sa tutors, meron din hong, family development sessions na ibibigay din po sa magulang ng mga bata po na magpa-participate sa tutoring program, Mhm. yung magulang nung mga incoming grade 2. Mhm. Gayon din po, isa ho sa consideration ng pagpili ng, target na school ay yung merong malapit na state university. Kasi kailangan galing po sa state university yung mga estudyante na magiging tutors po natin. Mhm. Yung mga college students po natin, magkakaroon po sila ng, ah, incentives na cash sa pamamagitan po ng cash for work program na component ng Tara Basa Tutoring Program. At, puwede ho nilang gamitin ito, doon sa kanilang pang-araw-araw na expenses sa pagpasok po sa eskuwelahan. Mhm. At tina-timing po natin na, yung, mga estudyante ay nandoon pa sa eskuwelahan. Pero kung sakali man po na ma-implement po yung ating tutoring program ng ngayong bakasyon ay, binibigyan din po sila ng pagkakataon para, um, magkaroon pa rin ng break. Mhm. So, doon naman po sa mga bata na beneficiaries na itututor ng ating mga estudyanteng, nagka-cash for work, base po doon sa implementasyon na pilot implementation dito sa Region 1 nung last year sa Lingayen ay mataas ho yung improvement sa reading Mhm. competency nung ating mga incoming na grade 2 pupils. Mhm. Gayon din ay nagkaroon din ho ng pagkakataon upang maturuan ang kanilang mga magulang sa iba't ibang mga aspeto po nung, ah, pagiging isang, pamilya, pag-perform ng kanilang roles at siyempre yung, paano din na masusuportahan nila yung kanilang mga anak habang nasa school naman na sila. Mhm. Ma'am Annie, kamusta po yung pakikipag-ugnayan po ninyo, ng DSWD sa pamahalaan at siyempre sa Department of Education dito po sa programa pong ito? Ano pong ibig sabihin kapag, kumusta po, sa pamamagitan ba nung, mga target area namin, ganyan? Mhm. Sa yes po, yung pakikipag-ugnayan po natin sa kanila, kamusta po yung tugon po nila dito? Okay. So, positive naman po yung, tugon ng ating mga partners po dito katulad po ng, Pangasinan State University sa Mhm. Lingayen ay, talagang full support po ang university dito sa pag-identify at paggabay ng mga, ah, estudyante na nagpa-participate sa Cash for Work.
Gayon din po ang local government ng Lingayen na una pong naging partner Mhm. ay positive din po yung support na binibigay nila at lalong-lalo na yung mga school heads and teachers doon Mhm. sa identified na mga schools. Mhm. So 34 na schools po sa Lingayen yung naging target natin last year. Tapos ngayong taon din po ay kapipirma lang po ng Memorandum of Agreement ulit para po sa implementation ng Tarabasa ulit doon sa Lingayen. Mhm. Bukod po sa Lingayen, meron pa pong mga ibang target municipalities pa na makikipag-ugnayan pa rin po tayo sa kanila. Mhm. So, yun po. Yes, Ma'am Annie, nakita po ninyo yung unang implementation dyan po sa may bayan ng Lingayen, ano, no, sa 34 po na eskwelahan. Ano po yung mga nakikita po ninyong posible pang mga hamon na maaari pong kaharapin itong implementation po ng TBTP, especially sa mga lokalidad? Wala naman pong magiging hamon talaga sa mga lokalidad. Ang talagang nagiging express lang na need po ay ng ating mga teachers sa public school. Uh-huh. Lalong-lalo na pag umabot po doon sa tapos na po yung regular class na Mhm. mai-implement siya. Dahil siyempre, kinakailangan po nilang pumasok Aha. ng sila at nakabakasyon. Mhm. So, ginagawa po talaga nila ito as voluntary na service po nila. Mhm. Kaya natutuwa din naman po kami dahil doon po sa bayan ng Lingayen, lahat ho nung 34 na schools doon ay positive pa rin po yung kanilang pagtanggap. At natuwa din po sila dahil bukod po doon sa nakatulong po doon sa kanilang mga estudyante at magulang ng mga estudyante nila ay may mga opportunities din po na naipadala po sila sa mga training. Mhm. Ayan. Siguro, Ma'am Annie, baka meron po kayong mga mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga bata na sasailalim po dito po sa TBTP program. And of course, dito po sa mga college students na magiging bahagi po ng naturang programa. Go ahead po, Ma'am. Opo. Unang-una po sa mga college students na magiging bahagi po ng Cash for Work para sa Tarabasa Tutoring Program ay hinihikayat po namin kayo na mag-provide ng inyong all-out service dahil hindi lang po ito kayo makakapag-ipon para sa pangangailangan ninyong expenses sa inyong eskwela, kundi isa rin po itong paraan upang ma-develop ang inyong volunteerism and leadership at at the same time yung community engagement na importante po itong maituro sa ating kabataan ngayon dahil hindi ho yung basta't nag-aral ka lang tapos ay hindi ka nagkakaroon ng orientation na makatulong din sa iba. So, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na kung saan ay nakakaranas tayo ng mga challenges and difficulties dahil sa worldwide crisis. Sa mga magulang naman po ng mga bata na mapipiling mag-participate po dito sa tutoring program, ay kami naman po ay aantabay at aalalay sa inyo upang maturuan din po kayo ng mga akma na mga practices para magabayan ninyo ang inyong mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ang pag-aaral ho ay hindi lang sa loob ng classroom at hindi yung kakayahang magbasa ay hindi lang ho responsibilidad yan ng teachers. So, malaki ho ang kailangang gampanan ng mga magulang upang sa ganon ay mabigyan ng angkop na gabay ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Okay, Ma'am Annie, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-ingat po kayo, Ma'am, and God bless po. Maraming salamat din po.